I miss this place. Old studio. To deliver again contents, reviews. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Okay, back to regular programming tayo. Ang una nating magiging topic sa ating pagbabalik is syempre ang pinaka-exciting na topic, yung about sa RAM pricing. Syempre alam ko naman yun yung parang minsan naging madrama na topic nung last quarter ng 2025, di ba? Lahat ng mga pinupost ko, sabi ko, magkakaroon ng price increase. Yung iba natuwa, pero syempre may mga ano din tayo, may mga hindi rin kinatuwa yung mga announcement natin na parang gumagawa lang tayo ng drama para magkaroon ng price increase. Hindi naman ako ganun ka-powerful. Especially, hindi naman ako gumagawa ng content that time. I just want to warn some of our friends, of course, followers, na kumuha na kayo ng RAM bago pa magkaroon ng price increase. And that happened last September, October last year. Then, ayun nga, pagdating na November, marami man nagpasalamat kasi at least nakakuha sila prior nung significant price increase kasi sobrang steep ng pagtaas, di ba? And, syempre, ayaw ko namang sabihin nyo na saka ka lang yata mag-a-announce pag may price increase. Paano naman pag may konting improvement? And of course, to address that question or concern, eto na. Hindi na po post yung gagawin ko. Video na lang po. Telling you guys about what is currently going on and kung ano yung not so good, not so bad news para sa ating mga kaibigan, sa mga kapwa kong consumer ng PC parts. So, as of now, April 2026, we will be observing some kind of not really price drop, but some temporary adjustments that is done by the manufacturers, by the retailers, kumbaga collaboration. So, unang-una, this price improvement is because of what is currently going on. Like, syempre, pagdating sa international news, nakita nyo naman na siguro nagkalat na sa ating mga YouTube news feed about that TurboQuant, that Google is announcing this kind of AI na instead na sobrang daming RAM requirement ang kailangan mo, 8 RAMs, hindi na, 50% na lang, mga 4 RAMs na lang kakailanganin mo. So, malaki talaga yung magiging impact neto pagdating sa revenue ng mga brands or ng mga manufacturers dahil babagsak ng konti or magkakaroon ng konting paggalaw doon sa pag-move ng mga RAM towards the AI requirement. Kaya naman nung na-announce yung TurboQuant, which is something na hindi ko na masyadong i-expound kasi ang i-address ko lang naman is toward the local market lang, yung nangyayari lang dito sa Pilipinas. Yung global impact na ito, may experience din naman natin. Magkakaroon din ng konting effect sa ating mga consumer. Dahil ang kasunod nito is dahil nga globally yung nangyaring impact, the brands will also need to do some kind of support or adjustments para maging maging sustainable pa rin yung flow ng market pagdating sa retail side. So nagkakaroon ng mga collaborations with brands like power supplies, motherboards, maybe casing, para magbigay din sila ng support for them also to be able to move their products. Kasi syempre, with the price increase of RAM and SSDs, yung mga ibang product line na hindi naman naapektuhan or hindi naman nag-gain ng profit, sobrang apektado sila. Unlike with the RAM and SSDs, syempre, they are generating revenue pagdating dun sa AI demands. Pero with the casings, power supplies, hindi sila nagkakaroon ng gain with this significant price increase. Kaya nangyari, they are trying to do some more, kumbaga, instead na magtataas din sila ng presyo dahil nga mahina na yung benta nila,
magsasacrifice pa sila, magsasubsidize pa sila. Para yung RAM, medyo bumaba ng presyo niya when it comes to bundles. Kaya mapapansin natin, the price improvement will not be upfront. It will be towards PC builds. Kaya mapapansin nyo, there will be PC builds that are 5% discounts or buy one Asus motherboard na like this and you will have 5% discount pagdating sa total. Kasi nga po, that is a collaboration. Kaya yung mga price improvement, kadalasan naka-embed po sila or naka-integrate po sila sa mga ganong klase ng packages. Not upfront na yung mismong RAM, na bibilihin mo lang yung RAM, mas mura na yung presyo. Hindi po ganun yung nangyayari. So, it's a sacrifice move between brands collaboration to sustain the consumer market. At the same time, syempre, the price improvement is also due to some external factors. So, hindi ako masyadong into politics or whatsoever, pero nabalita naman na siguro natin or ramdam naman siguro natin the impact of US, Iran, war. So, syempre, ang mga tao naging reluctant sila sa pag-shell out ng funds towards products na hindi naman essential. So, syempre, nakafocus sila kung maglalabas man sila essentials or they are trying to hold their funds also in case of emergency. And sobrang affected talaga ang IT market. Kaya, yun din yung dahilan kung bakit minsan even hindi na lang po yung mga brands, kundi pati yung mga retailers are now doing some kind of adjustments na rin just for them to sustain their operations also. Kaya binababa na rin nila or ini-improve na rin nila yung pricing. And then lastly is of course yung usual na nangyayari even before this drama is dati naman nang may mga pumapasok na mga gray units or may mga products na galing sa mga unknown sources, yun din yung mga nakakaapekto ngayon or nakakapagbigay ng advantage, of course. Hindi pala nakakaapekto. Nakakapagbigay ng advantage towards consumers kasi nagkakaroon ng mas marami pang options. Kaya mapapansin natin may mga brands na dati naririnig nyo lang or nakikita nyo lang sa mga China market kung pumupunta kayo ng China or nagre-research kayo sa mga e-commerce ng China. Pero right now, mapapansin nyo na sila, nandito na rin sila sa Indonesia or some parts of Southeast Asia, including the Philippines, dahil nga po dun sa overstock din na nangyari sa China. And some of their products na dating they are trying to keep it themselves lang, na it's only for our own consumers lang sana, pero dahil bumagal na rin yung kanilang market doon, dahil akala nila malakas pa rin or throughout the 2026 walang mangyaring ganito, war, walang turbo quant or AI improvements. So nagkaroon ng overstocking din, temporary overstocking sa China. Pero internally or behind, pagdating sa mga manufacturers, based dun sa mga kausap natin na representatives from the manufacturers and the distributors, kulang na kulang pa rin ang supply. So, currently, like for example, nahihirapan pa rin silang makapag-produce yung requirement na kailangan ng mga AI facilities. Or until now, ongoing pa rin yung pagpapatayo ng mga fabs. Like for example, with the case of Micron, di ba? Nagpapatayo sila ngayon sa US. Pag natapos na yung mga fabs that will address or that will serve the AI demand, siguro doon natin makikita yung gradual na pag-improve talaga ng pricing going towards the term na sasabihin ko sana na price drop. Kasi marami akong nakikita po kung bakit ko po to inirelease yung video na to. Marami akong nakikita ang mga videos that they are telling about price drops, ganito, ganyan. Tapos merong mga nagko-comment na wala namang price drop na nangyayari. Nagpunta ako sa ganitong retailer, wala namang price drop na nangyayari. Those are not actually here in the Philippines. Siguro merong mga nangyari na price drop sa ibang bansa. Pero nung tinitingnan natin din yung mga price drop, hindi rin naman ganun ka bagsak na like it's before November or October pricing. Kumbaga nag-improve lang din yung kanilang pricing. So that is something that happened in Japan. Like for example, with the case of Corsair, di ba? Marami silang na-stock sa Japan, marami silang na-accumulate na products ng Corsair, kaya nag-improve yung pricing ng Corsair. Pero what's going on in there is actually same as what I stated earlier. Yung mga retailer doon are doing the averaging. So, yung kuha nila nung November at saka yung kuha nila nung recently, kumbaga pinag-add up, then they will get the average. That's the average costing. Then we can sell it
within this amount until mabawasan natin yung 50% ng stocks natin kasi nga overstock na tayo because of the economic crisis, because of some etc. Okay? Daming external factors din. That's is also the same thing na na-observe natin here in the Philippines. Pero here in the Philippines kasi hindi naman ganun katindi or ka-significant din yung nakuha natin ng mga products. There are some retailers maybe that was able to secure huge amount of inventory pagdating sa RAM and SSDs. Pero they are just, kumbaga, bilang lang siguro. Baka bilang lang sa limang daliri yung talagang masasabi mong overstock like those in Japan or in China, di ba? Kaya, ayun, ayaw ko kayong paasahin. Kaya ang masasabi ko lang is price improvement. I cannot state a price drop. Until siguro, hindi ko pa nga masasabi to eh. Kasi based dun sa representative, maybe until early 2027. Doon natin siguro masasabi. Bakit? Because if we also observe on the previous years, kadalasan pagdating ng pasukan, yan na po yung peak season ng mga PC or gadgets or IT market dahil yan na yung time na bilihan ng mga bagong laptops para sa mga magka-college, time na bibili sila ng mga desktop packages dahil nga enrollment na. And as of this 2026, nag-adjust na po. Dati-rati August, di ba? Ngayon, it will be May. Kasi nga, June na po yung pasukan. So, what will happen is we have a very limited window lang to take advantage of this opportunity. The reason why I created this video is to let you know that we have this April as a window or an opportunity to grab those deals, yung mga packages. Like for example, siguro sa mga bibili lang ng RAM, medyo pasensya kayo. Hindi pa rin maging magandang balita para sa inyo. Pero sa mga bibili siguro ng desktop packages, it's time now for you to hunt, guys. Desktop packages, kung bibili kayo ng bagong set, that offers those kind of discounts, 5% or 10% or yeah, at least may mga magagandang freebies. Kasi kahit sabihin na lang natin, sir, pag back to school kasi may mga promos eh, like mayroong libreng sapatos, may mga libreng ganito, vouchers, etc. Yes, meron ng mga libre, may mga ganun ng freebies. Pero if you will try to analyze kahit yung mga previous years, mas mahal pa rin naman yung presyo. SRP siya, tapos meron siyang voucher. Kung hindi mo naman kailangan yung mga ganung klase ng perks, parang useless din para sa'yo. Mas iti-take advantage mo na lang yung mas maganda yung pricing, upfront pricing or discount, di ba? So, as of this April, you will observe some. I think some of the retailers kumbaga, did the rollout. Of course, sa dyan yung kaibigan natin, si Hardware Sugar. May 5% daw sina Hardware Sugar eh. O, nakabawi na ako. Di, kasi maraming beses kami actually nagkasama ni Hardware Sugar. I just want to insert this. And he featured a couple of videos na magkasama kami back in China. Ako hindi pa ako nakapag-release ng video nung kasama kami. Kaya, ayun, Sir Anton. Shout out kay Sir Anton. They are rolling out some promos and also some retailers out there. And lastly, syempre, I will end this very short video by telling you another good news that based on the representatives na nakausap din natin, most likely, hindi na siguro magkakaroon. Hoping, okay? We are still hoping naman na ang dami pa ring external factor na pwedeng makaapekto. Pero I'm hoping that yung mga sinasabi ng ating mga kaibigang representative ng mga manufacturers and brands is true. Wala nang magkakaroon na significant price increase pagdating sa RAM and SSDs. Especially that, pag natapos na rin daw yung fab yata ng Micron sa US, most likely, magkakaroon na ng tariff yung mga products outside US. So, automatically, saan nila mas isa-serve yung mga product nila, di ba? Siyempre, sa ating mga nasa Asian countries, including Philippines. Kaya, most likely, mag-overflow ang stocks ng RAM and SSDs to drag it down to maybe, if not before the significant price increase, at least bumaba man lang ng konti. That is a bit more reasonable para sa ating mga consumer. Kasi mahirap na rin natin masabi given the inflation, given the exchange rate, dami na. And ayun, I just want to add guys,
the processors. If you observe it recently, nagtataas na rin yung pricing ng processors. Pero that will be for another video. At the moment, gusto ko lang munang i-deliver itong message sa inyo or itong video sa inyo para you have an idea if you will take this opportunity or you can still hold your budget until magkaroon talaga ng mas magandang balita. Because like what I stated before, ang pwede ko lang masabi is kung ano po yung current na pag-uusapan namin internally. Pero beyond that, hindi pa rin ako si Nostradamus para may predict. So maybe until May, yon yung accurate yung mga statement natin. Just keep following guys because this will not be the first and last video. Sorry. Nakita nyo naman, may proof na tayo. Nandito na po tayo. Nakabalik na po tayo. This will not be the first and last video. Ano na tayo? Tuloy-tuloy na po tayo. Alright guys. Thank you for coming back and visiting again our channel. And like I said earlier, back to regular programming tayo. Kaya there will be more videos here at our community. Thank you guys.